Patungkol po ito sa mga canonized na santo. Particular kay San Pedro Calungsod, no? Siya po ba ay everywhere and all-knowing? Yun po yung tanong ko. Samahan ninyo ako. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo, inanyayahan natin na magikayat sa ating mga kapatid sa Katolikong magsubaybay. At kung huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe kung bago ka lang, at pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment mga kapatid. Guide lang tayo, ito yung Fundamentals of Catholic Dogma. Kung meron kayo niyan, nandito sa page 491 to 492, no? Ito po yung aral talaga natin. Composition of the body after its resurrection. So, the bodies of the just, ibig sabihin yung mga matuwid, will be remodeled and transfigured to the pattern of the risen Christ. So, yan po ang aral natin. So, ano ba yung mga katawagan? Buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Napatanong lang ako sa sarili ko. Kasi sabi ko, iniisip ko na, for example, si Padre Pio, no? Tapos ako nasa Pilipinas, nasa probinsya ako. Nagpapa-intercede ako sa kanya, iba yung lingwahe ko, iba yung lingwahe niya. And then, maraming mga deboto sa kanya, round the clock, round the globe, 24/7, sabay-sabay. Ang inisip ko, para may process niya yon, and then with different concerns pa, bawat intercession, para ma-process niya yon at ma-address. So dapat talaga, siya somehow meron siyang pagka-omnipotent Not by that sense na omnipotente siya, no? Yes, sabi nga ni Apostol na Pedro, di ba, we are the partakers of the divine nature of God. At kay John naman, grace by grace, grace upon grace, grasya sa grasya talaga ang makukuha natin, sabi ni John, no, sa kaniyang ebanghelyo, John 1:14-16. Ay, hindi ba pala John na nangyari yon kay Juan? Sabi niya kasi paano daw naririnig sabay-sabay, iba-iba yung mga ng tao. Ito yung yung intercession. Yung sa intercession. Oo, kasi nga iba-ibang lingwahe, hindi ba iba-ibang lingwahe? Yes, yung sa Revelation sa 7:9 ba dyan do? Oh, yun. 7:9 din pala. Kasi sabi ito, at narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, bawat talaga narinig niyang umaawit, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Ang kinakanta nila sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papulit yes, pero ang tanong, pero dyan, ang tanong niya kasi about sa glorified body, hindi pa kasi glorified body si John yan. Okay. Oo. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, kapatid, kung meron ka, basahin mo yung apat na characters of glorified body. Nasa Fundamentals of Catholic Dogma yan. Apat. Angelitas, Claritas, mga philosophical term na ginamit ng simbahan. Apat sila. Bro Wendell, baka may dagdag si Bro Wendell po dyan do.
Okay, maraming salamat, bro, no? Yung sinabi mong angelic, yan ang pahayag ng ating Panginoong Hesus mismo. Diyan sa Lucas Kapitulo 20, versikulo 36. Ito ang kaniyang pahayag, sapagkat hindi na sila maaaring mangamatay pa, sapagkat kahalintulad na sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na muli. So ngayon, kung sinasabing sila'y magiging tulad, yung mga banal, magiging tulad sa mga anghel, ang tanong, yun po bang mga anghel, alam ba nila ang lahat ng mga bagay dito sa lupa? Ito ang mabasa natin sa 2 Samuel 14:20. Upang baguhin ang anyo ng bagay, ay ginawa ng inyong lingkod na si Huwab ang bagay na ito, at ang aking Panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos na makakaalam sa lahat ng mga bagay na nasa lupa. So ano daw ang mga anghel? Alam nila ang lahat ng mga bagay sa lupa. At ang mga banal, anong mangyari? Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 20, versikulo 36, na sila'y magiging katulad sa mga anghel. Yun po, Bro John Ray. Yes, Bro Wendell. Maraming salamat sa dagdag, Bro Wendell. Lalong tumibay. Ito yung fundamentals of Catholic Dogma. Kung meron kayo niyan, nandito sa page 491 to 492, no? Ito po yung aral talaga natin. Composition of the body after its resurrection. So, the bodies of the just, ibig sabihin yung mga matuwid, will be remodeled and transfigured to the pattern of the risen Christ. So, yan po ang aral natin. So, ano ba yung mga katawagan? Una, incapability of suffering. Tinatawag siya na impassibilitas. That is, inaccessibility to physical evils of all kinds, such as sorrow, sickness, death. It may be more closely defined as the impossibility to suffer and to die. So, di ba, mababasa nyo sa Pahayag 21:3-4, na sa langit, wala nang magugutom, wala nang iiyak, wala nang mamamatay. So, yun po ang tawag doon, impassibilitas. No? Incapability or incapability of suffering. Or impassibility sa English, impossibility to suffer and to die. So, ang pangalawa naman, subtlety. Ito yung tanong nung, hindi pa pala ito. Subtlety or subtilitas. That is spiritualized nature, which however is not to be conceived as a transformation of the body into spiritual essence or as a refinement of the matter into an ethereal body. The archetype of the spiritualized body is the risen body of Christ, which emerged from the sealed tomb and penetrated closed doors. So, no, sa John 20:19-26, yung malala nyo, ang Panginoong Jesucristo, nagpulong-pulong yung mga apostol, di ba? Nakasarado yung pinto, bigla siyang nakapasok. So, yun po, subtlety. Tawag doon, or subtilitas. Ang pangatlo naman, agility or agilitas. That is the capability. Ito yung tanong kaganina, no? The capability of the body to obey the soul, which the greatest is and speed of movement. So, isang iisipin lang nung may glorified body, yun po ay makapunta na siya ron, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, no? Nung nangisda ang mga apostol, biglang na siya sa pangpang, tapos biglang na naman siyang nawala, within 40 days na nakasama nila ang Panginoong Jesucristo. So, yun po ang agilitas, no? At ang pang-apat naman, clarity or claritas. That is being free from everything deformed and being filled with beauty and radiance. Jesus assure us, the just, so yung mga matuwid, shall shine as the sun
in the kingdom of their Father. Matthew 13:43. So yun po ang agilitas, no? Mag-shine tayo, magre-radiance tayo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo nung nag-transfigured siya na nasilaw ang mga apostol. So yan po ang apat na esensya ng transfigured body or yung tinatawag nating glorified body na ibibigay sa atin ng Diyos, no? Ano niya sa atin? Tawag dyan? Ipapapartake, no, yung uri ng ano na yan, ng grasya na yan, no. Una, yung impassibilitas. Pangalawa, subtilitas. Pangatlo, angelitas. Ano ba yung pangatlo? Agili saglit lang. Sorry. Ang pangatlo is agilitas, no? Ulitin ko. Impassibilitas, subtilitas, agilitas, and claritas. Yun po ang 4 characters of glorified body, Bro Jando. Maraming salamat. Okay, dahil gabing-gabi na po, malapit ng alas 11 sa Pilipinas at malapit ng alas 12 kay Junre at kay Isa lang, Bro Jando. Oo. Kailangan na po nating tapusin ang ating programa ngayong gabi at bukas, anong araw? Sabado ng gabi pala. Doctrinal exposition tayo, walang topic. So, bukas ng gabi, tanungan portion uli. Sa mga papasok at magtatanong, welcome ko kayo. Kaya ulitin ko ha, sa mga sulpot na papasok at magtatanong, kami na may sasagot. Pero pag kayo kumontra, talagang hingan namin kayo ng clarification. At pag kayo umiwas sa clarification, automatic remove. Yan ha? Kasi walang mangyayari. Walang kahihinat na maganda. Kami humihingi kami ng clarification. Kayo naman umiiwas. So walang mangyayari. Kung sasagot lang kayo, edi tuloy-tuloy tayo sana, no? Tuloy-tuloy yung ating usapan. Kung paiwas kayo dahil ayaw nyong matakot kayong maipit, remove na lang para makapagpatuloy yung iba na gusto pang magtanong. Kasi kapag sulpot ang pumasok, nagpo-post ako doon Kasi bihira na sila pumasok, so sila yung napapriority ko. Okay lang yun. Basta, pag kumontra kayo at ako humingi ng clarification, sumagot kayo. At yung tipong hindi ako kukontrolin, pag ako kinontrol nyo, automatic remove na naman uli. Kasi kayo'y naparito para magtanong. Pag kayo nakipagsubukan, welcome naman. Basta with all honesty. Hindi yung kahit na napakaliwanag ng aking tanong, ang sagot paiwas dahil takot maipit. Doon nakikita naman na iipit Pero ayaw niya ipakita na iipit siya. Kaya doon, remove. Ayoko nang patagalin yung mga ganun. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi, alas 10:53 na sa atin at 11:53 naman kay Junre at kay Angel. So, Aljan, meron kang gusto pasalamatan? Yes, Brother Janlo. Una-una, Brother Janlo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagpapatuloy yung ating programa dito. At pangalawa, Brother Janlo, thank you so much again sa lahat ng bumubuo ng punto per punto. At magpapasalamat din, Brother Janlo, sana sa lahat ng mga sumusupport at naging subscribers ni Mr. 721 Catholic. Dahil umabot na, dinagdagan ako ng 4 ngayong gabi. And sana po, my brothers and sisters, bisitahin niyo po yung YouTube channel ng Mr. 721 Catholic at ang Facebook page po, Mr. 721 Catholic. At Brother Janlo, baka wala po pala ako bukas kasi second Saturday na po bukas rest of the month. Okay. So, yan na po. At saka thank you rin sa mga tumutulong sa aming evangelization. Kung sino man kayo, alam nyo na kung na kayo ang tinutukoy ko. Okay, Brother Romel Palma, mayroon kang gusto pasalamatan? Wala, tulog na. Brother Junre, mayroon kang gusto pasalamatan? Yes, Bro Jando, syempre, no, ang una-una sa lahat ng ating Panginoon, no, na may
pahintulot na mangyari ang lahat po ng ito, na mapag-usapan ang kaniyang banal na salita, no? Dahil nga ayon nga po ni Propeta Amos, darating ang panahon na mga tao ay mauuhaw, hindi sa tubig kundi sa aking salita. Sabi yan. Kaya katuparan po tayo ngayon. So uulitin ko po yung akin pong panawagan kaganina. Pakisali po sa inyo pong mga panalangin ang pamangkin po ng atin pong kasamahan sa pagtatanggol ng simbahan na si Brother Liafar or Brother Rafael Tubog Jr. no, isa pong safety sa Davao na nagbigay po ng dugo para sa kanyang pamangkin dahil po na leukemia po, no, na ngayon sa ospital. So humihingi siya sa akin ng panawagan na sana maisali nyo sa inyo pong mga panalangin ang kanyang pamangkin. Ang pangalan po ay Precious ano ba yan? Precious, tingnan ko lang ulit. Precious Lumungsod. Yan po mga kapatid. Precious Lumungsod po, pakisali po ang kanya pong pamangkin sa inyo pong mga panalangin. Maraming salamat po. See you tomorrow. God bless all. Maraming salamat pala sa mga subscribers ng lahat ng channels ng Punto por Punto team. God bless all. Yun. Okay, thank you sa inyo sa mga nasasabi na aklat nyo yan eh. Wala naman kami pakialam kung maniwala kayo o hindi. Ang sa amin lang, huwag nyong baluktutin. Yan, no? Panluloko yan. Binabaluktot nyong aklat namin. Panluloko yan. Puputulin, babaluktutin, panluloko yan. Okay? Maraming salamat po. At the more kayo magputol ng aklat, the more mabubuking na panluloko yan. Okay, no? So, hanggang doon na lang po tayo. Ating closing prayer. Protection prayer po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.